Hello, Mami. For today's video nga ay binalikan namin ang Bolets Resort doon sa Lian, Batangas. Let's go! Hey, what up? Eto nga't dinaanan kami ni Tol Ace at ni Paring Ronnie dahil sa service ni Tol Ace kami makikisakay papunta sa Bolets, Lian, Batangas. Tuturuan ko pa. Di pa Dadali natin sa NBA ito. Di pa nanalo sa akin eh. Di ba? Saan lakad daan, Tol? Saan lakad? Diyan, sa Hong Kong. At agad na nga kami bumiyahe papunta sa Bolets Beach Resort. So nandito na kami sa highway. At sa part na to tinanggal muna namin yung pinaka windshield para ma-feel namin yung pinaka fresh air dito sa Batangas area. Mahangin sa labas. Sa habangan ng aming biyahe ay nag-stop over muna kami para mag-CR dito sa gasoline station sa Lian, Batangas. Shoutout nga pala sa Uniol Gas Station sa pagpapagamit sa amin ng inyong napakalinis na CR. Then after namin mag-CR, diretso biyahe uli. At meron nga kaming nadaanang paresan dito sa gilid ng highway dahil sa sobrang layo ng biyahe namin ay medyo inabot na rin kami ng gutom. Meron sila ditong Pares Overload. Ito nga yung kanilang recipe dito. Ano order mo ron, pre? Pares o full load. Full load? Diwata pares. Diwata. Eto lang. Encanto pares. Encanto. Ay, rebulto pares ya. Ano sa'yo, Bam? Saan masarap? Hi, Jivel. Pares. Full pares ako. Tay. Bawal daw mag-park, Tol. Sa gilid. Ano pares yan, pre? Ano pares yan? Pares ng ano? Pares sarado. Pares sarado. Sarado, pares. Goto hub. Butik pa maging ano ah. Dalawang ano sa akin tayo. Ito yung pagpipilian. Tagas ng ano niya, ay mabasag ka, oh? Pares overcook. Marigas, Tol. Oh, ay mabasag ng itlog dun. Jelly. Nayo pa namin dun eh. Hindi na kami kapagkain. Pagkatapos nga namin kumain dyan ng Pares Overcook ay Este Overload, dumaan muna kami sa grocery dahil habang nasa biyahe kami ay nag-message si Maring Marina. Bumili daw muna kami ng alak, soft drinks at yelo na aming gagamitin sa pagstay dun sa Bolets Beach Resort. Dami nga lang, malalasing ka na naman yan, pre. Marami, Tol. Mga 5. 6. Bumili na rin kami ng uling na aming gagamitin para pag nag-ihaw kami ng mga karne o isda, meron na kaming nakareding uling. Alright. Nakarating na rin. After nga naming makabili ng mga kailangan, bumiyahe na kami at sa wakas, nakarating na rin kami sa aming destination. You know, set up na agad ng tent, oh. Para JB, ang bilis magmotor, oh. Yay! Ang bilis mong set up, Tol, ah. Pre, ano, kaya mo? Kaya ka sa ball? Yakang yaka? Need help? Hey, what's up, Tol Alvin? Alright! Mari Sherwin, the house. Sige, sige. At dito nga sa area na to ay si Maring Marie at si Tita Net ay nagpe-prepare ng aming kakainin. Hindi na sila masyadong maaninag dahil
Sa mga oras na yan, nasa 6:30 PM na pasado yan, kaya medyo madilim na talaga yung area. So habang nagpe-prepare sila, ang mga boys naman ay nagre-ready ng kanya-kanyang tent dahil dun kami matutulog sa kanya-kanyang tent. Ginagawa mo dyan, Bob? Hindi ka makita, madilim. So tayo dito sa mga nag-iihaw nating mga utols. Tol, ang sarap naman yan. Rapsa, paring JB, Tol Alvin, ihaw-ihaw lang ng liempo. Grabe yung liempo, singhaba ng braso. Taas ng hangin kaya may matulog. Kaya ka eh. Mataas pa yan, Tol. Pinaas pa yung ano niya, no? Kumaano agad eh. Tumo-toasty agad eh. Toasty. Alright, mamaya bakbak dyan. Hey, what's up? Tol Ace, Tol J, paring Ronnie in the house. Malapit talaga. Paring JB. Hey, what's up? Ano pangalan ni brother? Balong. Balong. Paring Balong. Yes, Tol Alvin. You're right. And paring Sherwin nasa dilim. May kausap. Nagtatrabaho pa rin. Sobrang sipag. Napagalitan kanina ng sugar yan. Pre, napakasipag mo naman, pre. Bakasyon na. Ako po na nga lang eh. Trabaho pa rin, pre. Bakasyon na. Hindi ka po na pala wala. Sana all, pre. Sana all. Ano na? Ay pa. Apat yan. Apat. Sa part na to, tapos na maghapunan ng lahat. So ano pang susunod? Syempre, for the boys, etong pinaka the best sa dagat. Kapag nagdagat kayo, yung banding, kwentuhan, inuman, at syempre yung kantahan. Hindi mawawala yan sa isang grupo na merong mahilig kumanta, mahilig magkwento, mahilig magdrama, at syempre yung nakakatulog na lang kung saan abutan. Pagkatapos ka ng inuman, lumipas pa ang ilang oras at sumikat na ang bukang liwayway. So ito ang itsura ng Bullets Resort sa umaga. Kung makikita nyo ay wala pa masyadong nasa labas. Dahil syempre pagod, tulog, nagbabawi. Para sa paggising ay merong energy na magagamit sa buong araw na pagtambay sa dagat. Morning, Sean. Morning, Vince. Morning, Kaka. Morning, anak. Nakatulog ka. Ito nga pala ang aming kakainin sa araw na ito, ang pinabili ni Pare at Mare. Nagpabili sila ng tilapia na ire-ready naman ni Jeline at ni Tita Net para sa grupo, para sa aming lahat. Bumili rin sila ng pusit na i-adobo nila. Grabe, sobrang sarap ng pusit na yan nung naluto na. Habang naghihintay nga maluto ang food trip, eto na mga boys. Hey, what's up? Salamat dyan, pre. Ano to? Gin, Alfonso, tsaka Coke. Halo-halo yan ah. Lahat yan. Ha? Pwede lahat yan. Uy! Ang sarap ng tambahan dito sa Bullets Beach Resort kasi yung pinakapuno dito, ang lawak ng lilim na nasasakop niya. Kaya hindi ka masyadong mangingitim pag dito ka naligo, lalo na't naka-rash guard ka pa. Merong sisilungan na puno. So kung makikita nyo yung lilim ang ganda ng lilim ng puno dito sa Bullets Beach Resort.
Kanya-kanya silang pwesto dahil mga puyat ang mga kids. Tol, mukhang masarap yung iihawin mo ah. Ihaw tayo ng ano, ng sanga, tulad ni SpongeBob. Iniyaw na buhangin. Iniyaw na buhangin. Tsaka yung iniyaw ni SpongeBob yung sanga. Pagka ganyan, labas ang panga niya eh. Yeah. Eto nga pala yung biniling Tol Alvin na isda, yung aming pupulutanin. So iihawin namin ito at hindi ko alam kung anong pangalan ng isdang ito. So, Ayan na po. Salang ng malaking isda. Yun o. Anong isda yan, Tol? Dorado. pagkalipas nga ng ilang minutong paghihintay, ito na ang kinalabasan ng isdang inihaw natin. So syempre hindi na dapat patagalin yan. Nagready na agad kami ng lamesa, gitara at speaker sa tabi ng dalampasigan para dun umpisahan ang aming pagbawalwal. Alright! Tulong-tulong nga ang mga boys dito kung saan namin ilalagay ang aming lamesa, kung saan ba mas maganda pumesto, kung sa may tubig ba o kaya dito sa may buhangin. Kasi pag sa may buhangin lumulubog yung paa, so linagyan namin ng bato yung mga paa ng lamesa namin para hindi siya lumubog sa buhangin. So napakaganda ng spot dito mga idol. Kung makikita nyo, habang palubog ang sikat ng araw, kami naman ay nag-e-enjoy sa ilalim ng kanyang liwanag. Sobrang sarap sa pakiramdam ng ganitong mga trip mga idol. Sana kayo din pag may pagkakataon, lagi nyong gawin yung mga ganitong trip. Habang napapasarap nga ang kwentuhan at tagayan, hindi namin namamalayan na unti-unti na palang dumidilim ang paligid. Dahil oras na ng gabi kung saan ang buong paligid ay madilim. Pangalawang bukang liwayway kung saan pang 2 days na namin dito sa Bolets Beach Resort. Kung mapapansin nyo, lahat ay tulog pa dahil nagbabawi uli sa pagod na ginamit kahapong nakalipas. Habang tulog pa nga sila, ako ay nag-ikot-ikot sa gilid ng pangpang at dito ko nga nakita na meron pa pala kaming naiwang 2 bote ng gin na hindi namin namalayan. Sa sarap ng kwentuhan at tagayan, meron palang naiwan na 2 bote, which is na pwede naman naming tagayin sa araw na ito. Eto nga pala ang mga service na gamit namin. NV350 na gamit ni Tol Alvin, Toyota Avanza na gamit naman ni Tol Ace, at Toyota Hi-Ace na gamit ni paring Sherwin. Napaka-pogi ng van na yan mga idol oh. At kung makikita nyo, ito yung pinaka-parking ng Bolets Resort. Sobrang lawak ng parking nila kaya kahit maraming customer, ma-accommodate kayo. Selfie na. So after nga namin dyan, umalis na kami. Bumiyahe kami papunta ng Tagaytay dahil nag-decide si paring Sherwin na pumunta daw kami sa Tagaytay Picnic Grove para lahat kami ay doon mag-almusal sa Tagaytay Picnic Grove. Hi, Bay. Jewel. Hi, mahal. Wala na nga kaming sinayang na oras dito. Agad na kaming pumasok sa Tagaytay Picnic Grove upang mamili kung saan kaming cottage mag-i-stay upang kaming lahat ay makapag-almusal na. So ito ang aming napili. Ganito pala yung tsura ng Tagaytay Picnic Grove. Overlooking siya kasi sa totoo lang mga idol,
First time ko at ng family ko makapunta rito. Kaya na-amaze ako sa ambience, sa overlooking, tanawin, fresh air. Sobrang cool at ang ganda rito sa Tagaytay Picnic Grove. After nga namin mag-almusal, nag-aya naman si paring Sherwin na mag horseback riding. So ito ang mga bata at kaming lahat ay susubok kung paano nga ba at ano nga ba ang pakiramdam na nakasakay ka sa likuran ng isang kabayo. Well, ang galing naman, nagsakay sa horsey Jewel, mag-isa lang. Hold ka lang dyan, ha? Okay, Bam. Bam. Hi. Hello. Adjusting ko, Shayna. Makalipas nga ang 30 minutes na pagsakay sa kabayo, nagaya ang aming paring Sherwin na mag-lunch sa isang sikat na restaurant dito sa Tagaytay area, which is ang Island Dreamer Resort. Pagpasok mo sa kanilang gate ay bubungad sa iyo ang kanilang parking kaliwat kanan, basketball court sa right side, at kapag dumiretso ka pa ay mararating mo ang kanilang dining area. Eto nga pala ang mga pagkain in order ni paring Sherwin: crispy pata, calamares, pansit. Napakasarap ng pansit na yan. Yung bulalo nila, sobrang solid din itong bulalo. Meron ding hipon at sarsyadong tilapia. Siyempre, dinagdagan pa ni paring Sherwin yan ng chop suey. So ito yung pinaka-dining area nila, mga idol. Dining area sa tabing Dalampasigan. Makikita mo sa gilid na naka-anchorage ang kanilang mga bangka na pwede kayo mag-rent para ikutin ang Taal Volcano. After nga namin kumain dyan, nakapag-decide na ang grupo na mag-pack up na dahil kailangan na namin umuwi. So paano mga idol, sobrang haba na ng ating video. Kung bago ka nga lang pala sa aking channel, please like, share, and subscribe naman para mapanood mo ang lahat ng videong i-upload ko. See you on my next video. Bye-bye!